Paano nga ba nagawang matalo ni Blackbeard si Shanks 15 years ago? Sa analysis video nga natin recently ng chapter 1167 nabanggit ko sa inyo na sakto yung timeline para kay Shanks kung bakit itong Hito-Hito Nomi Model Nika ang rason ng pagpunta niya sa Merijoa. Possible ngang nais niyang mangalap ng information patungkol sa kinaroroonan ng Devil Fruit na to. Bali mas i-elaborate pa nga natin sa video na to itong timeline kung paano nga ba exactly in-execute ni Shanks itong plano niyang to. Kaya naman kung handa na nga kayo, game! Umpisahan na natin itong topic natin. During this time nga nakabalik na ng Merijoa itong si Shanks. At base nga sa appearance niya mukhang meron siyang fresh na sugat sa kaliwang mata niya. Nalaman nga natin in chapter 434 na nakuha daw ni Shanks itong tatlong marka niya sa mata mula kay Blackbeard. Nabanggit rin naman ni Shamrock yung patungkol sa sugat na to. Kaya naman possible na yung sinasabing naging laban nila Shanks at Blackbeard na nagresulta sa pagkakaroon niya ng sugat sa mata niya talagang naganap 15 years ago. Moment bago bumalik si Shanks sa Merijoa. At sa tingin ko nga hindi lang basta randomly na nilagay ni Oda sa chapter na to itong pag-e-emphasize niya sa sugat ni Shanks. Possible nga na ito yung naging ticket ni Shanks kung bakit siya nakabalik sa Merijoa. Paano? Dahil alam naman natin kung gaano kakalmado at kakalkulado gumalaw itong si Shanks. Lahat nga para sa kanya may ibig sabihin. Hindi siya basta-basta kikilos nang hindi siya makakagain. So ang tingin ko ngang nangyari sa naging laban nila Shanks at Blackbeard possible na ni-reveal ni Shanks kay Blackbeard na isa siyang Figarland. Paano? Pwede ngang nalaman ito ni Shanks kay Roger mismo. Ni-reveal ito ni Shanks kay Blackbeard para magbato rin si Blackbeard ng information sa kanya. At dahil nga sa technically yung tatay mismo ni Shanks na si Garling ang pumatay sa tatay ni Blackbeard na si Sebek pwede ngang ito ang naging rason kung bakit naggalit itong si Blackbeard at inatake itong si Shanks. Nagresulta nga ito sa pagkakaroon ni Shanks ng tatlong markas sa mata. Yes, alam naman natin na bano in battle si Blackbeard, lalo na at wala pa siyang Devil Fruit sa oras na to. Samantalang si Shanks naman we all know kung gaano ka-elite yung level ng strength niya in battle 15 years ago. So bakit napuruhan ni Blackbeard itong si Shanks? Bale ang sagot nga dito dahil sa kusang nagpa-atake itong si Shanks. Sinadya niyang magpasugat kay Blackbeard nang hindi lumalaban. Kasama nga ito sa kalkuladong plano ni Shanks. Dahil as we all know may ganito naman talagang tendency si Shanks. Hinahayaan niyang atakihin lang siya ng kung sino para lang ma-prove ang point niya. Ginawa nga rin niya to sa pinakaunang chapter kung saan pinagtripan siya ng isang mountain bandit which is wala nga siyang ginawa sa moment na to. So ang plano nga ni Shanks na tinutukoy ko yung muli niyang pagbabalik sa Merijoa. Possible nga na nung makumpirma niya na mismo kay Blackbeard na anak talaga siya ni Sebek at kabilang siya sa Davy clan pwede ngang ang naisip ni Shanks ibibigay niya itong information na to sa world government nang sa ganon hindi siya paghihinalaan ng mga ito na mangunguha lang siya ng information sa pagbabalik niya sa Merijoa. Example pumunta si Shanks sa Merijoa at ni-reveal niyang miyembro siya ng Figarland family. Kalakip neto binigyan rin niya ng information itong mga Gorosei na kilala niya itong anak ni Sebek which is si Blackbeard. Sinabi niyang miyembro ito ng Davy clan. Ang ebidensya nga natin dito itong pagbabanggit ni Gorosei Saturn kila Katarina Devon at Van Agur ng patungkol sa lineage ni Blackbeard. Alam ni Saturn sa present time na miyembro ng Davy clan si Blackbeard. Bali dahil nga sa information na to mas hindi na paghihinalaan pa ng mga Gorosei itong si Shanks na meron itong hidden agenda sa pagbabalik neto sa Merijoa. So sabihin na natin parang double purpose yung paggigain ng marka na to ni Shanks mula kay Blackbeard. Isang purpose para makagante si Blackbeard sa kanya para sa ginawang pagpatay ng sarili niyang tatay kay Sebek. At ikalawa para maging alibay niya itong paglaban kuno niya kay Blackbeard
para makabalik sa Merijoa. Kumbaga parang nagsumbong si Shanks sa tatay niya na kakatapos lang ng laban nila ng isang Davy clan, which is si Blackbeard. Natalo ako kaya pabalikin nyo na ako sa Merijoa. Ang hindi nga alam ni Garling wala naman talagang labang nangyari. Kusang nagpa-atake si Shanks. May lihim nga lang na intensyon itong si Shanks kaya niya gustong bumalik sa Merijoa. At ito nga yung alamin kung saan exactly matatagpuan ang Devil Fruit na tatalo kay Im Sama, ang Hito-Hito no Mi model Nika. During this time nga nalaman nating pinatay daw ni Loki si King Harald. At sa moment nga na to nakita natin itong legendary Devil Fruit na hawak ng Elbaf. As per chapter 1130 nga sa isang giant nabanggit neto na ang hawak daw na Devil Fruit ng Elbaf pinagpapasapasahan kada henerasyon. So paano natin nasabing Hito-Hito no Mi model Nika nga ang hawak na Devil Fruit netong Elbaf? Ang pinakamalinaw ngang ebidensya dito itong naging statement ni Sebek kay Loki sa pagtatapos ng God Valley incident. Kung matatandaan nyo nabanggit nga ni Loki nung time na pumunta si Sebek sa Elbaf na sa tingin niya daw si Rax si Nika, yung Warrior of Liberation. Pero itinanggi nga ito ni Sebek. Kung meron nga daw Nika base sa tinutukoy ni Loki malamang daw na ito si Harald. So bakit kaya magkaka-idea si Sebek na possible na si Harald ang Sun God Nika? Dahil ba sa alam ni Sebek na yung mismong Hito-Hito no Mi model Nika na Devil Fruit hawak ng Elbaf? During naman sa moment na to sa hindi pa nga nire-reveal na rason nagawang mahawakan ni Husu itong Sun God Nika fruit kung saan siya nga ang inatasang mag-transport neto. At yes, dito na nga nagpakita si Shanks para kuhain itong Devil Fruit na to. Nung ma-acquire na nga ni Shanks itong Devil Fruit na to na sinasabing sa mismong taon na to 13 years ago, dito na nga nakilala ni Shanks si Luffy. At dahil nga sa natuwa raw si Shanks sa Fuchsia Village, ginawa na daw niya itong panandaliang base para sa Red Hair Pirates, kung saan umabot daw ito ng 1 taon. At nandito na nga tayo sa 12 years ago. Sa moment nga na to dito na nakain ni Luffy itong Hito-Hito no Mi model Nika. Pagkakain nga daw ni Luffy sa Devil Fruit na to dito na napagpasyahan ni Shanks na umalis na ng tuluyan sa Fuchsia Village. Bale ayan na nga yung tingin kong mga pangyayari mula 15 to 12 years ago ng timeline ng pagkuha ni Shanks sa legendary Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Nika. So agree ba kayo sa senaryo na to o may naiisip pa kayong ibang anggulo? Kung may thoughts o idea nga kayo patungkol sa theory natin na to wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!